Okay, hello, magandang umaga po sa ating lahat dito po sa Donmar TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon medyo may lakad kami ngayon ni Mrs. May lakad kami pero still kasi medyo malayo yung aming lakad. Iga-grab ko na lang yung opportunity while I am driving, no? Ay magsasalita ako at magba-vlog pa rin ako, no? Para sa inyo, para update para sa inyong mga audience ko dito sa Donmar TV, no? Pero careful naman tayo while we are driving. Focus naman tayo sa daan. Pero mag-usap-usap tayo, no? Pasensya na kayo kung maalog-alog yung video. Pero ang pag-uusapan natin ngayong umaga na ito, I think hapon ko na ito ma-upload. Pero itong tungkol sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, na ayun na nga, nag-anunsyo na nga itong si Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, no, nagsalita na siya kahapon na magko-convene na ang Senado patungkol po dito sa impeachment, no? Ano bang ibig sabihin ng convene? So syempre, parang nagdeklara na po ang Senado ngayong May 18. May 18 yata 'yon o May 17. I think that will be next week, no? Kasi dadaan pa tayo ng Sunday, Saturday, Sunday, then Monday. Ano ba yung May 18? Nung araw yun, I think Monday ba yun? Tuesday, yung May 18. Magko-convene na sila, meaning to say they are magdidesisyon na sila na ngayong May 18 na they will be the official judges of the impeachment trial dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? So bilang mga senador ay tungkulin po nila na kapag meron pong mga government official na itatrial sa impeachment, they will also serve as judges in the impeachment complaint. Okay? So bilang mga legislators, bilang sila ay anong tawag doon, gagawa sila ng batas sa Pilipinas, no? Iba ang kanilang for now pwede silang anong tawag doon, magbigay ng opinion patungkol sa impeachment issue ni VP Sara. There are some senators that are aligned with the Duterte. Supporter sila ng Duterte, di ba? Sina Bongo, sina Bato, sina Senator Aimee. Bilang legislator, they can always give their opinion kung sang-ayon ba sila sa ma-impeach si VP Sara o hindi. Pero pagdating doon sa impeachment trial, kung sila na ay bilang mga judges na, ay hindi na po sila pwedeng gumawa ng opinion kung sila po ay sang-ayon o hindi. Okay? They will stop their opinion. Pero this time pakikinggan na nila ang mga prosecutors. Sino ba yung mga prosecutors? Sina De Lima, yung mga nasa House of Representatives, sila yung mga prosecutors. Sina De Lima, sina Jokno, yung 11 members that are chosen sa mga membro ng Kamara. Jokno, hindi ko nakalimutan ko lang yung iba. Si Ridon sa prosecutors. So ang trabaho ng mga senador ay pakikinggan nila ang mga prosecutors. Maglalatag ngayon itong mga prosecutors, itong mga taga-kamara, maglalatag sila ngayon ng kanilang mga ebidensya, mga resibo. Maglalatag sila ngayon ng mga because na-impeach na si VP Sara doon sa House of Representatives.
So, ang trabaho ng mga prosecutors ay magko-convince sila dito sa mga senador na ito po yung mga kasalanan ni BP Sara na pinipirmahan po ng mga taga-kamara, mga congressman, no? Pinipirmahan na ito yung kasalanan ni BP Sara. Kung isama nila doon yung kay Madriaga, kay Trillanes, yung salin ni BP Sara, bahala na sila. Iko-convince nila ang Kamara, ang Senado. So the senators are judges. Okay? Dito natin malalaman kung itong mga prosecutors na ito, mako-convince ba nila ang mga senador? Pero ang sabi nila, no? Lahat ng ito ay political pa rin, no? At the end of the day, political pa rin ito. Ang mga judges, which is yung mga senador, tiklop lang ang kanilang bibig. Makikinig lang yan, no? Makikinig lang yan sila sa sa mga sa prosecutors. Kasi ang magdidebate nito, yung legal team ni BP Sara at yung mga prosecutors. Sila yung magdidebate. Yung mga senador, tahimik lang yan, manunood, makikinig sa mga evidence, no? Kasi sa tingin nila may probable cause yung mga bintang nila kay BP Sara. So ang trabaho ng legal team ni BP Sara, o kung ewan ko lang kung si BP Sara ay sisipot doon during the impeachment trial, no? So kung sisipot si BP Sara, magpaliwanag siya kung ano yung accusation, allegation ng mga prosecutors. Idedepensa yan ng defense team ni BP Sara. Ito, mali yung accusation ninyo laban dito kay Madriaga. Yung confidential funds na inano ninyo, findings ninyo sa Kamara na ganito, ganyan, winaldas ng 11 days, winaldas ng isang araw, o paano mag-i-explain ng prosecutors. Dedepensahan yan ngayon sa mga attorney, mga lawyers ni BP Sara, which is yung legal team ni BP Sara. Okay, dedepensahan yan. While dedepensahan yan, makikinig ang mga senador niyan. Makikinig yan. So di pa natin alam kung ilang araw yan, no? Yung impeachment trial, ilang araw yan, no? Kung marami pong dapat sagutin ng kampo ni BP Sara, so marami pong dapat na sagutin, di tataas yung bilang ng araw ng impeachment trial. So ganun lang po, ganun lang ka simple ang mangyayari. Ngayon, pagkatapos ng impeachment trial, magbotohan na ngayon itong mga senators, no? They will vote according to their conscience, no? Mag-vote lang according to their conscience. Kung sa tingin nila may kasalanan si BP Sara, hindi ba nasagot ni BP Sara yung mga bintang ng mga prosecutors? So nasa na yan? Nasa mga judges na yan, mga senador, no? Kung sang-ayon ba sila o hindi sila sang-ayon. Ngayon, ang tanong, ito yung pinakatanong, ha? Don Mar, mai-impeach ba si BP Sara? Basing on your analysis sa mangyayari sa impeachment trial sa Senado, ako, this is my honest and analysis na ko, no? Sa tingin ko hindi po mai-impeach si BP Sara. Alam niyo ba kung bakit, no? Unang-una, ang kailangan po na makuha ng mga prosecutors to convince the judges ay dapat 16. Okay?
Ang mga senador po ay 24. Okay? There are 24 members of the Senate of the Philippines at kailangan nilang makakuha ng 2/3, which is 16 of the senators will vote yes to impeach VP Sara. Ang sa tingin ko, hindi sila aabot ng 16. Okay? Kung pagbabasihan natin ang political decision, hindi po sila aabot ng 16. Ang majority ngayon, sina Alan Peter Cayetano, sina yung dalawang Villar, tatlo, si Bongo, si Bato. Iwan ko lang kung, ni Bato ha, kung mag-a-appear siya during the impeachment trial. Sino pa ba? Si Robin Padilla, so 6. Amy Marcos, 7. Jinggoy Estrada, 8. Sino pa yon? Yung Joel Villanueva, 9. Pia Cayetano, 10. Sino pa ba? Bongo, 11. Sino pa yung nandun? Basta 13 sila, no? 13. So majority yon. Yung majority na yon na 13, sa tingin ko naman aligned yon na mga senador ni VP Sara. Okay? Unless kung may magtatrahidor sa kanila, pero sa tingin ko maka Duterte yung 13. So 24 minus 13 equals how many? Ano yan? 12 yata? 11? 11 senators lang ang buboto sa impeachment. So they have to convince the 13 senators na merong 5, merong 5 sa kanila na mag-say yes. So parang malabo, di ba? They have to get 16. So sa tingin ko, kasi ika nga sabi ng mga senador, no? Political yan eh. Okay? Political issue yan. Kaya nga dismayado ang mga kalaban ni VP Sara na hindi sumipot si VP Sara doon sa Congress, dito sa House Committee on Injustice ni Luis Tro. Dismayado sila kasi yun lang ang pagkakataon na sisipot si VP Sara doon sa hearing at gigisahin si VP Sara, pero hindi nila nagisa kasi hindi nga sumipot si VP Sara. Kasi alam nila pagdating sa Senado, hindi talaga yan mai-impeach si VP Sara. Ngayon, malaki pa ang tsansa, no? Kasi po the Supreme Court is just anong tawag dyan, observing na hanggang ngayon kasi kung hinihintay pa natin, kasi yung legal team ni VP Sara hindi pa man nag-file ng petition sa Supreme Court. Ngayon, what if before the impeachment trial o the impeachment hearing mag-file ng petition ang kampo ni VP Sara o kung sino man ang mag-file ng petition, pwede ring taong bayan ang mag-file ng petition. Okay? I think, correct me if I'm wrong, no? Pwedeng taong bayan ang mag-file ng petition. Na kung meron magpatulong ang taong bayan sa mga lawyers na magpetisyon sila na unconstitutional po ang ginawa ng House of Representatives sa pag-impeach ni VP Sara. Kung may makakita sila ng unconstitutional moves ng Kamara, pwedeng sabihin ng Supreme Court na itigil ang impeachment trial sa Senado. Okay? Pwedeng ganoon ang posibleng mangyari. Nangyari na yan noong 2025, last year, di ba? Hindi natuloy ang impeachment trial kasi binasura yung impeachment
articles of impeachment binasura ng Supreme Court. Binasura kasi ang dami pong mga violations doon ng Kamara. Isa doon, pamumuliti ka. Pangalawa, hindi nila binigyan ng copy ang Vice President doon sa articles of impeachment. 'Di ba? Kaya itong mga taga-Kamara rin na namamalaya natin, ingat na ingat sila dito ngayon na hindi sila magka-violations. So, yan po ang mangyayari. Yan ang posible. Ngayon, kapag si BP Sara, given the benefit of the doubt, no, or just for the sake of argument, Donwar, what if si BP Sara ay ma-impeach talaga, no? Di natin alam yung meron magtatrahidor sa 13. Let us say, no, na meron pong ma-impeach si BP Sara. Anong mangyayari? Syempre si BP Sara hindi na pwedeng makatakbo bilang in any position in the government. Hindi na siya pwedeng kahit siguro barangay tanod o the lowest position sa gobyerno. Hindi na pwede si BP Sara. Yan ang consequence niya na. Ngayon, Donmar, ano ang magiging mangyari sa taong bayan? O ano na ang posible? Diyan na papasok si kung ano ang panawagan ng taong bayan, no? Siguro kung sasabihin isasuggest diyan ng mga parallel groups, no, na nakasuporta kay BP Sara. Okay. Kung hindi po makatakbo si BP Sara, si Basti Duterte na lang, o kung sino ba, si Robin Padilla ba, depende na yan. Yan ang po ang posibleng mangyari, di ba? Depende yan. Pwede ring di natin alam, ha. Ito ay ko lang, analysis ko lang. Pwedeng magalit po ang taong bayan na bakit si BP Sara ay na-impeach. Ngayon, kung magagalit ang taong bayan at sila po'y magpa-people power ang taong bayan, kasi tayo, we are very confident na ang Pilipinas po ngayon ay maka-Duterte talaga, no? We are very confident na ang gusto na ng taong bayan na maging presidente sa Pilipinas sa 2028, mga Duterte. Ibalik ang mga Duterte kasi yun lang ang nararamdaman na pagkakataon yung 2016 to 2022 na kontento po yung taong bayan on the administration of Duterte, kaya gusto nilang ibalik. Ngayon, kung magtatagumpay ang taong bayan na magtatagumpay na mag people power, no? I don't know, ha, kasi hindi ako expert sa sa legalities ng ating constitution. Hindi ko lang alam kung papaano yan. Baka kasi na-impeach na si BP Sara, nakasaad yan sa konstitusyon. In case kung ma-impeach ba, pwedeng, sige, let us say si Robin Padilla po ang si Robin Padilla po o si Paulo Pulong Duterte po ang maging presidente sa 2028. Pwedeng si BP Sara yung tawag dun, yung para bang i-pardon mo ba si BP Sara? Pero yung pardon na term, para yun sa mga nakulong na mga politicians na pinardon po ng Pangulo. Like for example, I think there are many kinds of maraming mga kinds of pardon. Yung kay Robin Padilla, no, parang pardon ba yung term? I'm not so sure, no, pero parang pinardon niya si Robin Padilla kasi si Robin Padilla hindi siya pwedeng kapag kasi may criminal charges ka, may criminal records ka, hindi ka na pwedeng makalabas sa bansang Pilipinas.
si Robin Padilla at that time, meron po siyang criminal charge na nakulong siya, yung illegal possession of firearms ni Robin Padilla, no? At for how many years na nakulong si Robin Padilla, nakalabas rin si Robin Padilla kasi sinerve niya yung na yun eh. Di ko lang alam kung because naparol si Robin Padilla of doing good inside prison, no? Saksi pa nga si Robin Padilla na doon niluluto yung mga illegal na mga bawal na gamot, di ba? So to make the long story short, nasiserbisyuhan po ni Robin Padilla yung kanyang kaso. Pero hindi na yun mawawala sa kanyang record, sa kanyang pagkatao na meron siyang criminal records. Okay? So ang ginawa po ni former President Duterte ay, which is ang presidente lamang po ang makagawa nito, okay? Wala lang iba kundi ang presidente lang ng Pilipinas. Ang ginawa ni Tatay Digong, nilinis niya, kinuha niya yung criminal records ni Robin Padilla. Okay? Tinanggal ni Tatay Digong. So ngayon, wala na pong criminal record si Robin Padilla sa bansang Pilipinas. Kaya si Robin pwede na siyang makalabas ng ibang bansa, no? Kung maalala pa nga natin, lumabas si Robin sa kalimutan ko kung saang lugar yun. I think I think sa Paris ba yun, no? Noong na-hospital rin si Robin kasi tumaas raw yung blood pressure niya. Correct me if I'm wrong ha, pero parang ganun. So that only shows na effective na, nag-effect yung ginawa ni Tatay Digong na parang pinardo niya si let us say si Trillanes. Nakulong rin yan si Trillanes nung Oakwood Mutiny. Ang nagpardon yan, no, si Pinoy. Okay? So ngayon si VP Sara na in-impeach, i-research ninyo ha kung tama ba ako. Pwede raw yan na presidente lang po ang magtanggal ng impeachment na record ni VP Sara at pwedeng makatakbo uli si VP Sara. Ang isang government official na na-impeach, na parang pinardon po ng presidente, natanggal yung record na na-impeach siya, pwedeng makatakbo uli si VP Sara. Parang ganon, okay? Kasi si Arroyo, hindi ba yun, si Gloria Macapagal Arroyo, hindi ba yun na-impeach, nakulong lang yun, di ba? Tapos nakatakbo uli bilang congressman. So ganon po ang posibleng mangyari. It's either ma-impeach, tapos ewan ko na lang ha kung ano ang magiging hakbang ng ano ang strategy ng mga loyalista at mga dilawan, kasi plano nilang magsanib puwersa sila eh. Kasi hindi mo na, para sa akin ha, kahit anong propagandang gagawin ng mga loyalista at mga dilawan, nagpakita na sila ng survey na si Leni Robredo at si Senator Tulfo, nalamangan raw ang survey ni Amy Marcos at ni VP Sara. Kasi ang kabubuhan nilang ginawa, ang tinandem nila kay VP Sara, si Senator Amy. Yun ang at ang tinandem nila kay Leni Robredo, si Tulfo. So nakakuha ng I think 44% si Tulfo at si Leni, nag 40% lang si Amy Marcos at si VP Sara. Hindi, syempre sabi ko, kung hindi man ninyo scripted yung survey na yan, syempre bababa talaga ang rating ni VP Sara at ni Amy, kasi si Amy yung tinandem ninyo kay VP Sara. O kung itinandem nyo si VP Sara kay Marcoleta o kay ni Robin Padilla o ni Bato de la Rosa, hindi yan makakalabang si Tulfo at si Leni Robredo, di ba? And besides, wala pang clear na
anong tawag doon? Statement si VP Sara kung sino ang kanyang sino ang kanyang itandem sa 2028. Kaya hanggang ngayon nakakatawa po ang administrasyon at itong mga dilawan kasi hanggang ngayon wala silang pambato kung sino ang tatakbo. Si Hontiveros na atat na tumakbong presidente, parang ayaw naman ng mga dilawan sa kanya. Parang ayaw rin ng mga loyalista sa kanya. Ako dismayado sila, no? Kaya ito lang yung analysis ko. Ang pinaka talaga, no? Ang pinaka malakas na magiging kalaban ni VP Sara sa hanay po ng mga dilawan, walang iba kundi si Leni Robredo. Yun ang pinakamalakas na pwede ninyong ilaban kay VP Sara, pero wala pa rin. Hindi pa rin yan uubra si Leni Robredo. Alam nila yun. Now, bakit ko nasabi na hindi mananalo si Leni Robredo? Kasi meron pong mga loyalista na ayaw rin kay Leni Robredo. Okay? Tapos si Leni Robredo, parang ayaw rin ni Leni Robredo na tumakbong presidente. Kasi meron lang akong feeling na parang si Leni Robredo kasi parang na-trauma siya sa pagkatalo niya sa 2022. Siyempre, masakit yun. Ibinuhos niya lahat, pera, energy, natalo si Leni Robredo. Kaya ako, suggestion ko kay Leni Robredo, mag-focus ka muna sa this is genuine advice ni Leni Robredo. Mag-focus ka sa Naga. Okay? Ibuhos mo ang iyong focus at concentration doon sa Naga, sa pagiging mayor mo. I-prove mo sa mga Pilipino at sa taong bayan na uunlad ang Naga. Okay? Kasi yan ang ginawa ni VP Sara at ni Tatay Digong Ginawa nilang exhibit ang pag-asenso ng Davao na para bang okay, pwede itong maging pangulo kasi umunlad ang Davao. So dapat gawin rin yun kasi si Leni Robredo pa po wala pa siyang na-prove. Yan ang lagi kong ina-advise dito sa mga audience ko sa Don Mar TV. You vote a candidate basing on their track record. Ang hirap sa mga Pilipino, sikat, yan, iboboto. Tingnan nyo si BBM, di ba? Walang track record yun si BBM. Sikat lang siya sa pagiging Marcos. Okay? Anong nangyari? Siguro yung tatay niya magaling, pero siya hindi. Anong nangyari? Kasi ang mga Pilipino binoto yung sikat na pangalan. Hindi, anong tawag? Nabudol tayo. Kaya ngayon, lesson learn na natin yan. Huwag na tayong magkamali sa dati nating ginagawa. O nagkamali na tayo. So, anong advice natin? Dapat bumoto tayo according sa track record ng isang kandidato. And VP Sara has the track record. Si Leni Robredo wala pa siyang track record. Kayong mga dilawan at mga loyalista na nakikinig ngayon, ano ang nagawa ni Leni Robredo that will starstruck the taong bayan na wow, gumaling po, umasenso po ang Naga. Meron ba? Wala pa.
Siguro si Isko Moreno pwede. Kasi ang daming magandang track record si Isko Moreno sa Maynila. 'Di ba? Pero kung sasabihin mo na si Leni Robredo can handle the entire Philippines bilang presidente, wala. She has to prove the Filipino people that she can be a president. Yun lang ang sa akin, ha. Malabo na manalo si Leni. Now, marami ring argumento patungkol kay Tulfo. Itong si Tulfo. Tulfo, alam nyo kung ano yung nakakatawa? Sabi doon, okay lang si Tulfo kung problema ng mga kabit, problema ng mag-asawa, okay si Tulfo niyan. Masolve niya yan. Pero kung problema ng Pilipinas, yung problema natin sa China, problema natin sa ekonomiya, problema natin sa pangkalusugan, healthcare issues, si Tulfo parang malabo. Kung iboboto ninyo bilang presidente si Tulfo sa Pilipinas, para kayong nanood ng Raffy Tulfo in action sa buong bansa. Gusto nyo? Lahat ng mga private life ninyo, mga problema sa bahay ninyo, i-broadcast yan lahat. Magaling lang ng Tulfo sa mga ganyan. Kayang-kaya rin naman yan kahit sinong tao, basta may pera lang, tumulong. Simple lang yung ginagawa ni Tulfo. Pero if you have the brains, when talking about brains, kung paano po isusolve yung wala si Tulfo, hindi siya lawyer. 'Di ba? Yung mga Tulfo, basing on their records, mainitin ang mga ulo ng mga Tulfo. At yan po ay very dangerous if meron po tayong presidente na mainitin yung ulo. May kasabihan nga sila na when the emotions are high, ambulansya. Ayan. When the emotions are high, ang pag-iisip ay low. Di ba? So, malabo 'yan. Idadaan 'yan sa init ng ulo. Tingnan mo si Donald Trump. Idol natin 'yan si President Donald Trump noon. No? Kasi parang ginagaya niya si Tatay Digong na parang kamay na bakal, pero ang kaibahan kasi ni Donald Trump kay Duterte, mainitin yung ulo ni Donald Trump. And sometimes Donald Trump nagdidesisyon siya basing sa kanyang feelings. Hindi maganda yun. Dapat ikaw, ang kagandahan kasi ni Duterte at that time, kahit mainitin ang ulo ni Duterte, ang desisyon kasi ni Duterte is basing sa pagiging lawyer niya. Very si Duterte, yung very logical siya na lahat ng bagay dinadaan po sa batas ng Pilipinas, legality. Kaya yun ang kagandahan eh. Itong ngayon kay Bongbong Marcos, wala, simple, wala talagang alam. Hindi niya alam ang pagiging presidente. Yun lang, simple as that. Wala si disaster response, wala si BBM, palpak. Corruption, wala, hindi niya na susolusyonan ang korupsyon ng Pilipinas. Imagine niyo itong mga dilawan at mga loyalista na ito. Imagine, tiniis nila ang korupsyon ng administrasyon na ito kasi basta lang ma-impeach si BP Sara. Tiniis nila. Instead na sa ngayon, dapat na nating mag people power tayong taong bayan na ayaw na natin, tanggalin na natin si BBM sa pagiging presidente kasi sa totoo lang nagsasakripisyo talaga ang bansa ngayon sa sa liderato ni BBM, di ba? Ang dami po nasasakripisyo pero wala. Yan?
nilunok ng mga loyalista at mga dilawan. Kasi dahil sa politika. Ayaw nilang maging presidente si BP Sara eh. Ayaw nila. Because of hatred. Pero talking about practicality, na sino ang karapat dapat na maging presidente para maayos lahat ng problema ng Pilipinas? VP Sara. VP Sara. Kahit anong sabihin ninyo na VP Sara hindi nagtatrabaho, lagi lang nag-iikot sa ibang bansa, nagwawaldas ng pera. Say whatever you say, what you like to say. Sabihin mo na lahat ng paninira kay BP Sara. Pero kung ikukumpara natin lahat ng track records ng mga tatakbong presidente, walang makakalamang ni BP Sara sa track record. Like ni Bato de la Rosa. Kutsa sila ng kutsa ni Bato de la Rosa. Sinasaway nila si Bato de la Rosa na si Bato iyakin, ganun. Akala ko ba bato ka? Akala ko ba ano ka? Matapang ka Bato. 'Di ba? Ang dami nilang mga ni Bato, banat ni Bato. Now, talking about track record ni Bato, napahiya sila doon sa track record ni Senator Bato de la Rosa. Nilatag doon ng mga constituents o yung mga taong bayan, nilatag doon kung ano yung history sa track record ni Senator Bato. Grabe ang sakripisyo ni Bato sa bansang ito. He was once a soldier. Nakipagpatayan si Bato doon sa bundok ng mga rebelde. Tapos they want Bato i-surrender doon sa mga dayuhan. Wow. Si Bato nga, he sacrificed his life during the war on drugs of former President Duterte. Sumunod lang siya sa utos ng Pangulo. Sa bagay, political yan eh. Gusto nilang ikulong si Senator Bato sa ICC kasi hindi nila kayang talunin si Bato sa eleksyon. Hindi nila kayang talunin si Bato sa tabang kalabanin nila si Bato sa true election. Hindi nila kaya. So, gano'n na lang. Ipapakulong na lang nila. Diba? So, yun po ang topic natin ngayon, diba? Na ang Senado ngayon, magko-convene na sila. Okay? Ewan ko na lang. Let's wait and see kung what will happen in the impeachment trial ni BP Sara. Okay? So guys, I think malapit na kami sa pinupuntahan namin. Paki-like at paki-share na lang at mag-comment po kayo, babasahin natin sa comment section yan ha. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. So, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.